Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's... Eto pong si Senator Chis Escudero at etong si Yusek Claire Castro, medyo nagkakainitan mga kababayan. Medyo nagkaroon sila ng palitan ng patutsada. At although hindi ito garapalan, pero ang nakikita ko rito ay medyo may nabubuong alitan sa dalawa. Nagsimula ito mga kababayan nung iminungkahi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na maaari magpadala ng liham ang mayorya ng Senado bukod kay Senate President Chis Escudero kay President Bongbong Marcos para humiling ng special session upang masimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, itinakda ni Escudero ang trial proper sa impeachment ni Duterte sa July 30 base sa kanyang proposed calendar. Kasi hanggang ngayon mga kababayan, ganun pa rin yung sinasabi ni Escudero. Panay nga ang papresko ni Escudero pero paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Talagang kung ano yung sinabi niya, yun talaga. So, ang dami nang nanawagan sa kanya. Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung sino-sino mga congressmen, congresswomen, ang nanawagan. Pero talagang tumatayo at nanindigan si Chis Escudero sa kanyang ginawang calendar. Kaya nga, ang dami talaga nagsasuggest. Ayan, isa na nga ito si Claire Castro. Pwede naman daw magpadala ng liham ang Senate majority. O, bukod kay Senate President. Kumbaga, parang, kung ayaw ni Chis Escudero, etong majority ng Senate, sumulat na kay Presidente Bongbong Marcos para masimula na impeachment. Kasi, kung aasa kayo kay Chis Escudero, wala talaga. Meron na siyang kalendaryong ginawa. At magsisimula yan mga July na o June. At ang trial proper, July 30 na. So, ibig sabihin, hihintayin pa matapos yung eleksyon. At kailangan sumumpa pa yung mga bagong senators bago umpisahan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya dahil po sa suggestion ni Yusek Claire Castro, nako, itong sabi ni Chis Escudero, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Grabe, sinabihan si Claire Castro na excited. O sabi pa niya, nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang takapagsalita ng Pangulo. Duda ako na yung mga sinasabi niyang ilan ay galing mismo sa Pangulo. So, pinagdududahan pa niya si Claire Castro. At sinasabi niya, parang hindi naman lahat ng sinasabi ni Claire Castro, yan yung sinasabi ng Pangulo Parang nangyayari, sariling salita ni Claire Castro yung lumalabas sa bibig niya. Kasi bilang spokesperson, di ba, lahat dapat ng sinasabi mo ay yung sinasabi ng Presidente. Pero sinabi naman ni Claire Castro yan, hindi siya spokesperson ng Pangulo. Kasi kung may gustong sabihin ng Pangulo, siya magsasabi nun, siya ay Palace Press Officer. Niluwanag na yan ni Claire Castro, hindi po siya ang spokesperson ng Pangulo. At binanggit din naman niya ni Chis Escudero na wala talagang spokesperson ng Pangulo sa ngayon. Pero medyo may patutsada o duda daw siya. Nagdududa daw siya na lahat ng sinasabi ni Claire Castro ay galing sa Pangulo. At pero mo patawarin. Ibig sabihin may kasalanan si Claire Castro. Kasi patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Parang parang bata. Parang sinabi, mo lang yan siya. Patawarin na lang yan kasi total bago pa yan baka eager pa yan, excited yan. Kaya ganyan magsalita. At dun sa ipi-play natin. Parang sinabihan niya nga na maingay mamaya ipi-play natin yon. Pero ito, sabi ni Claire Castro, yung sagot ni Claire Castro, medyo sarcastic mga kababayan. Sabi niya, kahit hindi pa po tayo nagkakasala at hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali, ay patatawarin na niya tayo. Aminado po ako, excited ako. Excited ako every second of my life. So talagang sarcastic. Sarcastic mga kababayan. Dahil meron po tayong task or obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. O yan, patama yan. Nakita ninyo, simple, pero patama kay Chis Escudero. Parang tila ba sinasabi niya na dapat
Yung obligasyon mo sa taong bayan, ginagawa mo. Diba? Obligasyon. Ano ba yung obligasyon? Umpisahan na yung impeachment ni Sara Duterte. Obligasyon yan eh. Ang dami na nanawagan sa kanya eh. Forthwith. Pero iba ang interpretasyon ni Chis Escudero kaya talaga nga pinanindigan niya yung kanyang kalendaryo. Nasa June pa magsisimula lahat-lahat at sa July 30, tama ba ako? July 30 pa magsisimula ang trial proper. So dahil po dyan sa impeachment ni Sara Duterte, eto medyo nagkakainitan na itong dalawa. Talaga naman si Sara Duterte. Ang dami na netong pinag-iwahiwalay mga kababayan at pinag-away eh. Dahil po sa issue ng impeachment. So yan mga kababayan yung palitan ng patutsada ng dalawa. Ito pakinggan muna natin si Chis Escudero mga kababayan. Para marinig nyo mismo yung galing sa kanyang bibig kung ano yung sinabi niya nung siya inatanong tungkol dito sa sa sinabi ni Yusek Claire Castro. Yes. Yung sa Communications Office, Presidential Communications Office, sa tingin nyo ang dalas magpalit at saka ano yung assessment niyo dun sa bagong Undersecretary ng Communications Office na banat na banat? Sino excited yan? Ano? Sino pinakamaingay ulit? Ayun parang pinagtawanan niya, maingay daw, maingay. Kasi talagang nung nagsimula si Claire Castro, talaga maingay. Talagang parang sabi nga ni nung isang reporter ng GMA nagsimula siya with guns blazing. Talagang grabe ang banat niya, lalong-lalo na sa mga Duterte. So, nag-react lang si Chis Escudero. Hindi para sa akin magkomentary because the PCOO officers serve at the pleasure of the President. They are the President's choice. Kakaiba man, hindi man tayo sanay. Hintayin natin sa mga susunod. So, teka. Parang narinig nyo ba yun? Sabi ni Chis Escudero, medyo kakaiba. Hindi sila sanay. So, etong si Claire Castro, iba dun sa ibang mga nagdaang mga PCO officers, mga press officers. Pansin din ni Chis Escudero na iba etong si Claire Castro. At kumbaga hindi daw sila sanay sa ganon. Masanay ka na. Masanay ka na. Sana lang, magtagal si Claire Castro kasi alam nyo, maraming nagsasabi dyan na baka sa sobrang eager, sobrang mainit si Claire Castro, baka naman bigla siyang tsugiin dyan sa kanyang pwesto. Diba, may paalala pa nga si Cathy Binag, yung isang DD shit eh. Sabi niya, huwag ka masyadong magpa-Jollibee dyan. Kasi, baka ngayon lang nandyan ka, pero darating ang araw, mawawala ka rin sa pwesto. Kaya huwag ka masyadong magpabida ba. Parang gano'n ang sinasabi ni Cathy Binag. So, sa parte naman ng Senate, nagulat sila, parang kakaiba itong bagong PCO officer. Sunod na araw, kung ito'y mananatiling ganon o magbabago. But then again, everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay Press Officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa ring spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niyang siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. Okay, so kung papansinin niyo yung sinabi ni Chis Escudero, para sa akin lang mga kababayan, parang minaliit niya. Parang minaliit niya yung posisyon ni Claire Castro. Diba? Kasi sabi nga niya, pinapaalala ko lang sa inyo, mga nandyan sa PCO, ang presidente pa rin na magsasalita para sa sarili niya. Parang ewan ko kung ganun ang dating sa akin, ewan ko lang sa inyo. Pero parang grabe ka, Chis, parang minamaliit mo ang posisyon ni Claire Castro. Parang saka sabi pa nga niya, duda siya yung sa sinasabi ni Claire Castro kasi baka yung mga sinasabi niya
ni Yusek ay hindi na galing sa Pangulo. So medyo merong patama ito si Chis Escudero at sa tingin ko parang hindi lang maganda yung kanilang samahan sa ngayon. At ito naman yung sagot ni Claire Castro nung natanong siya dun sa patutsada ni Chis Escudero. Good morning po, Yusek. Senate President Chis Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya bago pa excited pa. Okay. Your reaction po. Yes, opo, masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Ayan mga kababayan. Sabi ni Chis Escudero, excited ako eh. Totoo naman, excited naman talaga ako sa buhay ko. So ganun yung banat ni Claire Castro. Sarcastic mga kababayan. So hindi nila pinahalata na medyo nagkakainitan sila pero siguro naman naiintindihan ninyo yung mga salitaan ng dalawa, di ba? Sabi, excited ako. Excited talaga ako. Parang gano'n yung sabi ni Claire Castro. Excited talaga ako. O sa lahat ng nangyari sa buhay ko, excited ako. Parang kulang na lang sabihin na ito ni Claire Castro. Ba't ikaw, Chis, hindi ka ba excited? Di ba? Kung nababasa mo, yung sinasabi ni Claire Castro, kulang na lang sabihin ni Claire Castro, ako, excited talaga ako sa buhay ko. Ikaw, hindi ka ba excited sa buhay mo? Chis Escudero, parang ayun lang yung kulang eh. Pero sa tingin ko, gusto sabihin na ni Claire Castro yan eh, kay Chis Escudero eh. Diba? Oh, excited ako. Bakit? Ikaw, hindi ka ba excited? Hindi ka nga excited kasi kung tutuusin, dapat inumpisahan na yung impeachment. Hanggang ngayon, hindi mo pa inumpisahan. Oh, di ba? At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po yung mga taga-gobyerno dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Yan po si Claire Castro. Oh, di parang sinabi niya, excited ako, ginagawa ko yung trabaho ko. At yung trabaho namin, dito sa gobyerno, ginagawa namin. Parang kulang na lang sabihin ni Claire Castro, ikaw nga dyan eh. Trabaho mo. O yung impeachment ni Sara Duterte, mukhang hindi ka excited. Kasi ayaw mo pang umpisahan. Parang gusto na sabihin ni Claire Castro eh. pero pinipigilan niya mga kababayan eh, di ba? Kung titingnan mo lang at titingnan mo yung mukha ni Claire Castro na talaga sarcastic yung sagot niya. Parang gano'n ang sinasabi niya eh. Excited talaga ako. Pero ikaw dapat maging mas excited ka. At gawin mo yung mandato sa'yo bilang isang senador. Di ba? So, yun po mga kababayan. Grabe. Ang dami nang naiinis dito kay Claire Castro. Kasi alam niyo mga kababayan na mano ko sila eh. Kumbaga matalim. Matalas ang dila ni Claire Castro eh. Pero sa akin okay lang, mga kababayan. Okay lang yan. As long na tama at totoo ang sinasabi mo. Kay Attorney Claire Castro, basta dito lang kami sa Gedli, sumusuporta kami sa inyo. Basta lang ma'am, na nasa totoo lang tayo. Kapag kayo laging nasa totoo, sa tama, dito lang po kami lagi sa Gedli at susuporta sa inyo. Pero kapag napansin naman namin na teka lang, medyo sablay na, syempre, isa po kami sa mga mananawagan sa inyo para itama kayo. Pero sa ngayon, wala naman akong nakikitang hindi maganda dito kay Yusek. At siguro yung iba, mga kababayan, nai-engget lang dahil dito kay Claire Castro kasi nga grabe yung kanyang exposure, mayat-maya siya dyan sa mayat-maya ang kanyang press conference. Si Chis Escudero, panay din ng press conference. Pero paulit-ulit lang sinasabi ni Chis Escudero. Diba?
Kaya abangan pa natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan. Dito po sa umiinit na mukhang magkakaroon ng sigalot. Huwag naman sana sigalot. Sana misunderstanding lang between Yusek Claire Castro and Senate President Chis Escudero. Kasi naman, Senator Chis, ayan pa kasi umpisahan eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit kasi hindi ka pa gumawa ng paraan? Kasi alam niyo sa totoo lang, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, marami pong dahilan. Kaya lang po masasabi ko dyan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.